Good day, sir. Welcome to our video presentation about interviewing Animal Raiser. Simulan natin mag-interview. Hello po sir. Ngayong araw po is mag-i-interview po kami ng nag-aalaga ng hayop. So ma'am, ano pong pangalan niyo? Ako si Rosemary Guzman, 44 years old. Taga saan po kayo? Sa Umpukan. Ang pangalan ko po ay Rolando Fajardo. Ilang taon na po kayo sa nakatira? Dito po ako isinilang sa Sitio Busite, Kumpukan sa Deposo, Bulacan. Ilang taon na po kayo? Sa ngayon po magsisitenta na ako sa Setyembre. Si Cesar de Guzman. Ano po? Ilan taon na po? 56. Saan po nakatira? Bukan. Ano po yung inaalagaan niyong hayop? Texas. Texas. Ano po ang mga inaalagaan yung hayop ngayon? Sa ngayon po, baka at kalabona. Inaalagaan yung hayop. Baboy. Question number 2 po. Magkano po yung mga ginagastos niyo sa pag-aalaga ng hayop? Eh, pagkain namin at binibenta ko ng mga kulit. Wala akong ginagastos kasi sinasakatihan ko, isinusuga ko sa mga magagandang damo, inaalagaan ko. Hindi ako nagbabayad sa mga damo kasi dinadala ko, nananakati ko, nagpundar ako ng mga karet at nagpundar ako ng kariton. Doon po ikinakarga ang mga damo na sa sakati ko at inuwi ko sa bahay. At doon ko ipinakakain pagka umalis na ako sa kinagsakatihan ko. Magkano po yung ginagastos niyo sa pag-aalaga ng hayop? Ang ginagastos ko 1 month is 1,000. Ito po yung sunod tanong. Ano po yung mga challenges na kinakaharap niya sa pag-aalaga ng hayop? Nangyari po yung challenges niya pag nagkasakit po yung hayop, paano po ginagawa niya? Ang ginagawa ko po, kung halimbawa naramdaman ko na parang sinisip ko ng kalabo ko, kumukuha ako ng suka at pinupunas ko dito, pinapapak ako, binabanyos ko. Awa ng Diyos naman po, gumagaling naman yung aking kalabaw. At itinuturo ko rin po sa iba yan, banyusan mo kung matanggal yung kalabaw mo. Yung sukay, bubos dito, saka dito, ipapahay dito, dito sa mga kutaypan. Kung may gaas, ito yung napakali ang gaas. Ito. Inasin mo ito. Yung mga ano po, yung mga, kunyari, mga sakit po ng hayop. Minsan nasa sipon, pero tsaka yung nauso nung HSF ba? Ako, African Swine Fever. Pag nakapaglaban ako, nag-champion yun. Premium. Ano po yung mga rason niya sa pag-aalaga ng hayop? Bakit niyo po naisipang mag-aalaga ng hayop? Para makain ko ng konting panggasto sa pag-aalaga. Ano po yung mga rason niyo na po sa pag-aalaga ng hayop at bakit niyo po naisipong mag-aalaga nito? Yung talagang bilis ko. Yung talagang talaga ng Bakit siya po naisipang mag-aalaga ng baka kayo po? Ay, kasi wala naman ako hanap buhay. Dito lang ako, hindi naman ako nag-amal. Eh, gusto ko, o kaya ako ng talaga, kung sakali na anong mangyari sa buhay ko, meron akong ibibenta. Yan na. Paano po yung pamamaraan niyo ng pag-aalaga ng hayop? Ay, kailangan pakain ng nasa oras para hindi sila mag-stress, alagaan ng gusto.
binabitamin ko sila. Tapos may sipon. Alaga sa amping. Ang pamamaraan ko, kung talagang wala kang masakatihan, walang damo, hanap ka ng masasakatihan kahit sa malayong lugar, mabusog lang yung hayop mo. Kahit kasi kawawa kung hindi ka mananakati sa malayo. Napundar ako ng buwan, yung karet na matalim, at saka yung karto. Pagka nakadalawang sulong ako, nakakarga ko na riyan, uuwi na ako. May pagka na kumain pa siya roon, pag-uwi ko, meron pa siyang pagkain. Ganyan. Last na tanong po. Paano niyo po binibenta yung kalabaw, parang tuba o buhay? Panay buhay. Panay buhay. Hindi pa ako nakapagbenta sa karne. Bawal dito magbenta ng karne. Halimbawa, yung kalabaw mo 2 taon, gusto mo nang ibenta at na gusto mo magkapera. Ayun. Pupunta ka ng mga mamimili sa Pala-Pala, Gaswe, yung mga number sa'yo. Pupuntahan niya yun yan. Pagka kayo nagkasundo, yung ba, magano ba tatatol ko ang presyo mo yan? Sabi ko, 50 yan eh. Eh, malayo na naman. Eh, presyo na naman kako yung ako. Eh, pagka ba, tatakutin kayo na. Hindi namin kaya. Pero kahit kaya, sasabihin hindi kaya, babalikan ka. Tatagay ko, may kasama na ako eh. Eh, yung ba sa presyo ng 50 nun, kukunin na namin ako na renta. Kasi talagang pabinili eh. Sabi naman kung ano talaga kailangan ng mga pera. Kailangan. Sige! Yun, nagkapilihan na. Question po. Ano po yung ginagawa niyo sa mga hayop niyo po? Binebenta niyo po ba or inaalagaan lang? Alaga lang. Tanggaman lang. Ikaw na po. Last question po. Magkano naman po binibenta yung mga alaga ng hayop? Kung ito ba yung sariwa na karne o buhay o magkano? Kulit. Ano po? Kulit na. Depende, mga pagkakulit kasi minsan 3-8 ang raso. Magkano naman po kayo? Saan nyo naman po binibenta? May napunta dito mga nalilili. Sila po Kailangan mismo, naka-post lang para makita. sila po mismo yung pupunta dito para bumili. So, sir, narinig po natin si ma'am na sa pag-interview po namin sa narinig natin kung ano yung nalaga ng hayop. Yun po. So, thank you, sir. So, ayun po ang ating nasaksihan sa pag-aalaga po ni Sir sa manok. Thank you po. Yun po, ito po natatapos yung interview natin. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din po sa inyo, sa panahon, sa oras, at maraming salamat po sa umaga na ito. These are some picture and video of their animals. So, tignan natin ngayon yung mga alaga ni tatay na interview natin. Yung mga alaga ni tatay, Yan, ang mga suka po. ito naman po ang kalabaw. Yan, mga suka po. Ito po ang kalabaw ni tatay. Ayan po kanyang alaga, baka at kalabaw. So, ngayon po, pupunta po tayo sa mga inalagaan ni Kuya Cesar. Tara po. Thank you.